Kapuso aktor na si Ken Chan sobrang payat na payat raw habang nagtatago sa bansang Taiwan. May bago na naman daw warrant of arrest. Petition for bail naman ang naging payo sa kanya ni Christy Fermin ang dapat gawin ni Ken Chan dahil may bagong warrant of arrest na namang lumabas laban sa aktor. Ito'y mula pa rin sa dating grupong nagdemanda ng syndicated estafa kay Ken at sa pagkakataong ito ay no bail na ang nakalagay sa kaso. Matatandaang naibalita ang warrant of arrest sa GMA artist noong Setyembre 12 base sa report ni OG Diaz sa Showbiz Update vlog at nakalagay sa dokumento na kasama sa idinimanda ang kapatid ni Ken na hindi pa pinangalanan that time. Sa inilabas na dokumento ng Showbiz Now na host ay ipinakita na ang pangalan ng kapatid ng aktor na si Mark Clinton Angeles Chan. May nabanggit din si Nay Christy na kasama rin ang kasosyo ng karelasyon niya na hindi naman binanggit kung sino sa mga nakalistang pangalan sa papel. Kalat na yung kanyang warrant of arrest sa lahat ng himpilan ng pulis at ang immigration ay may kopya na rin. At kung sakali na babalik dito sa Pilipinas si Ken Chan ay doon pa lang sa paliparan o sa airport pa lang ay may huhuli na sa kanya. Nakakalungkot, paliwanag ni Nay Christy. At Romel, dito na tayo kay Ken Chan na ikinalulungkot natin. Nakakalungkot. Sayang na sayang yung kanyang karera. Di ba? Correct. Sana lang na siguro sana lang may umaayos na kung hindi man siya meron na sana siyang inatangan na mag-ayos para palagay ko ngayong mga panahon na ito na ang WA niya ay kalat na, hindi niya naman gugustuhin sigurong mapahiya siya. Kailangan niyang harapin ang kanyang problema. Totoo yan. At walang ibang makagagawa ng solusyon sa problemang ito kundi ikaw at ang iyong mga kasama. Kasi kapag sumampa mula sa piskalya, napunta ng korte ang iyong kaso, kailangan mong i-bail talaga yan. Yung sa'yo naman, no bail. At ang sinabi natin sa SNN, tinalakay na natin ito, pwede naman kayong mag-petition for bail kapag pumayag ang huwes, mas maaasikaso mo ang iyong problema. Sayang, Ken. Sayang yung pagkakataon. Kapag nakalalaya ka, makagagawa ka ng paraan para ang mga hinihingi sa'yo at hinahabol ay maibigay mo. Depende sa iyong pakikipag-usap at pakikipagkasundo. Di ba? Oo. Sana isaalang-alang niya naman yung mga nagmamahal sa kanya, mga tagahanga niya na nag-aalala na ng unang warrant niya, hindi na siya nagsalita. Ngayon, pangalawa, wala pa rin siyang narinig mula sa kanya. May nakakita sa kanya nasa Taiwan. Dati, di ba, ang balita nasa Amerika siya. Ngayon, nasa Taiwan siya. At napakapayat ng araw ni Ken Chan. Totoo po yan. Wala naman po sigurong kaisipan na magiging positibo ang takbo kapag meron tayong pinoproblema. Peace of mind po, hindi po yan nahihingi, lalong hindi nabibili. Yan po ay ginagawa natin ng paraan para makamit natin yung kapayapaan ng kalooban. Tayo lang po ang makapagbibigay niyan, di ba? Correct. Ito, sabi ni John, bakit yung iba? Bakit si Ricardo Cepeda? Hinarap niya ang problema niya. Oo, nakulong siya dahil Nobel nung una, pero pinayagan din naman siya ng korte. Sana maisip ni Ken na pwede rin itong mangyari sa kanya. Napakagandang payo. Correct. Nangihinayang ako doon sa oportunidad na ibinigay sa kanya ng tadhana bilang isang aktor. At hindi bilang aktor lang basta. Magaling siya. Diba? Totoo. Kaya sayang hindi niya napapakinabangan dahil dito sa problemang ito. At wala pong may gusto ng ganitong pagkakamali. Lahat po tayo nangangarap ng positibo para sa ating hinaharap. Nagkataon lamang na si Ken ay maaaring may mga kumabuse siyang desisyon. Pero ito naman ay mareresolbahan din kung haharapin niya ang kanyang problema. Okay? Okay. Sana nga po harapin na ni Ken Chan ang kanyang kaso para matapos na ang problema niyang kinakaharap. Masarap po yung pakiramdam na wala kang iniisip na problema. Meron mang problema. Ayan, sabi ni Shoni Sebastian, paulit-ulit yung Shoni pasensya ka na.